Okay. Ayon ito sa ating mga juting jahas, okay? Mga juting jahas. Actually, ang ating mga puting ahas dito, mga pwedeng from PIDEA, from PNP, from AFP. Okay? Ito yung operation na gaganapin sana sa Rockwell, Makati, mga palangga. Ayan uulitin ko sa inyo. Hindi lang isang tao o isang impormante, okay, ang pinanggalingan ng impormasyon. Yung impormante, di ba? Hindi lang iisa, dalawa, o maybe more than that. Okay? Higit pa sa dalawa. Yun ang nakarating sa atin na kung gagawin lamang ang thorough investigation tomorrow, together with the other senators, not only Bato as a chairman, dapat yung mga hinayupak na members of that committee nandoon din. Unang clue. Okay? Ang impormante na dapat maipatawag at buhay pa. Kagugugel ko lang, buhay na buhay sila. My God. Ito ay anak-anakan ni Maricel. Okay? Diba, ang tawag sa condominium, doon sa Rockwell sa kanya, inay, diba, ang tawag sa kanya showbiz, ay inay. First clue, dalawa lang muna bibigay ko sa inyo. First clue, ang impormante ng PIDEA na nandiyan sa record na ayaw ilabas ni Lasso, may binilunok niya, o tinago niya, or whatever, kung anong ginawa nila dyan. Kasi nandoon daw yan nandiyan. Ayaw nila ilabas, kaya lalaki o babae. Actually, babae at lalaki. Sabi ni Luisa, lalaki at babae. O muna, first clue. Anak-anakan, okay, ito ni inay, okay, ni Maria. At second clue, okay, first clue, second clue. Ito, same person. We're talking about same person. You comment at baka maaring basahin natin. Nagtatrabaho siya sa isang gun store sa Araneta Avenue sa Quezon City. Naalala ko, I work in Araneta Avenue when I was young. Hindi ko alam. Ang naalala ko lang kasi na gun store dyan, yung True Weight. Naku, mukhang may nakakahula na mga hitad po, tangin. Oh my God! Okay. So, nagtatrabaho sa isang gun store sa Araneta Avenue na naging asset ng dating PIDEA agent na si Jojo Paner. Ngayon, kung narinig ako si Senator Bato, baka pwede mong isomon si Jojo Paner. Okay? Natin, mga palangga. Nakakaloka itong ating mga impormasyon. Hindi ko kinikerry. At mukhang yung informante, mukhang okay naman siya. Mukhang okay naman siya. Alright? Okay, tignan natin dito. Sino? Nakaula na ba ang mga palangging-ging? Okay. Alright, mga kababayan, yan ang clue natin. Maluloka kayo. Actually, mukhang okay naman na siya ngayon. May anak na. Basta anak-anakan siya ni Maricel. Siya pala ang nagsumbong ayon sa ating source. Hindi sa akin dahil ako, dito naman ako. Wala naman ako doon sa pinangyarihan. Isa siya sa informante, okay, na alam ni Francia, Director Francia, okay, at ni, sino yung isang pinatawag niya? Si Corioso, si Dave Corioso. Asan na yun? Diba? So, alam ni alam mo Francia, Director, alam mo rin Morales, alam mo Corioso, kung sinong tinutukoy ko. Kaya kung ako sa inyo, kumanta na kayo. Ikanta nyo na ng bonggang-bongga para naman may magawa kayo sa inyong bayan. Well, si Morales kumanta na, si Francia nagsisinungaling pa, si Corioso yung asawa niya, di ba? Na isa sa mga pinilit ni Lazo na as a witness na wala naman sa pinangyarihan, nandoon, di ba, sa PIDEA. Pero itong first clue natin na informante, tika magbasa muna ako, baka nahulaan na ng mga hitad. Sabi ng iba si Diwata. Alam nyo,
nagiging excited ako o parang kinakabahan ako ano yung mga susunod na mangyari kasi bubulaga talaga to eh. Kasi, yung very close dito sa ating unang confidential, nasa first confidential informant pa lang tayo anak-anakan, okay? Ang tawag niya inay-inayan. Then, ang tanging gusto lamang nitong anak-anakan during that time ay marihab daw si Miss Terry, okay? Si Miss Maricel. Kaya gusto ko lang pong linawin, ang subject natin dito actually hindi si Maricel Soriano, siya lamang ay biktima ng itong mga pulburon na ang nagpapalaganap ay gobyerno. Nagpapalaganap ang nagpoprotekta ay mga dating Executive Secretary Paquito Ochoa, nakasabwat ni Lisa. See that? Nasisira ang inyong buhay, ang inyong mga anak, kinabukasan, asawa, tatay, nagkahiwalay kayo, nagkagulo-gulo ang buhay ninyo. Dahil ang protektor ng pulburon o ng droga ay ang mga taong gobyerno. Katulad ni Ochoa, ayon sa statement ni Morales, okay, kaya kaabang-abang. Pero itong first clue na ito, first confidential informant na ito, mga palangga, nako, grabe yung mga hula ninyo. Actually, nandiyan na siya sa hula ninyo. Damihan nyo pa para magkagulo-gulo. Pero sabi ko, bakit ako excited at kinakabahan? May power si Pangulong Duterte. Well, not power eh. May connection din kay Pangulong Duterte. Baka pwedeng mahimok. Baka pwedeng mahimok, true friend of Pangulong Duterte na may connection din dito na baka pwedeng hilutin na, babe, lumabas ka na. Na-gets nyo? Bahala kayo, basta, Okay, yung iba nakukuha nila eh. Nakukuha nila. Okay? Nakukuha nyo. So, yung intention lang na ma-rehab itong si Miss Maricel. Okay? Maganda na yung buhay niya. Nakikita ko naman siya. Parang gusto ko nang sabihin, pero wag na lang. Okay? Kasi gusto ko sa Senado, wag na nating agawan ng trabaho ang senador. Wag na nating agawan ng trabaho ang mga senador. Pero kung ayaw nilang gawin, aagawan ko sila ng trabaho dito sa pamamagitan ng ating media. So, ang malungkot lang dito kasi medyo, nananahimik na kasi itong mga taong ito eh. Pero I'm sorry sa inyo kasi presidenteng bangag ang issue dito. Kahit na may maayos na kayong buhay, nananahimik na kayo, okay na kayo, pero sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, sa ngalan ng lagi nating sinisigaw, mahal kong inang bayan, ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, bayang magiliw, duyan ka ng di ba lagi natin kinakanta, ang pinakadulo, ang mamatay ng dahil sa'yo. Tapos nanunumpa tayo sa watawat when we were young. So, kung itong informanting ito ay gusto niya talagang makatulong, maliban kay Miss Maricel Soriano, gusto niya makatulong sa bayan, and sabi ko nga, once and for all, kasi may past din siya eh. Okay? Mayroon din siyang pinagkalugmukan. Ito yung clue. Yung pangalawang clue, yung pangalawang informant, mas madali niyong mahulaan. Kaya, asan anong hula niyo? Ay, abaw, Diyos ko po, mukhang lumalabas na yung mga pangalan. So, pero hindi natin bibig kasi ayokong agawan ng eksena ang mga senador. They have to do it. This is not my job. Kung ako ay taga-PDEA, gagawin ko, lalabas ko lahat sa inyo to. Pero hindi naman ako part ng government eh. I'm just helping. Para mapanagot natin si Marcos Jr. kasi binabangag niya ang inyong buhay. Sinisira ni Marcos Jr. ang inyong buhay na nagpapanggap na siya ay matino pero ngiwi, bangag, lahat na at kinakamal ang pera ninyo katulad na lamang ng loto. Kaya tayo galit na dapat mawala na yung jutang ginimis. Yan, jutang ginimis na presidenteng bangag. Pinagloloko niya ang taong bayan. Simpleng yes or no.
hindi niya kayang sagutin. Okay? Ngayon, mga palangga, kung talagang, okay, kung talagang gustong tutukan ng Committee on Public Order, okay, at ni Senator Bato, ang chairman, yung kasong ito na talagang gusto niyang makakuha ng ebidensya o makuha yung mga pictures and videos, pipigyan niya ng bonggang-bongga dito sa confidential informant, mga informant na ito. Pero you'll never know. Baka may ganun, pagising nyo, breaking news, nandito na sa channel natin. Di ba? Ngayon, mga kababayan, alright. Tignan na muna natin. Alright. Ngayon, sino ba yung anak-anakan? Actually, Nana, sino ba yung anak-anakan na kung tawagin ay inay? Inay din sa Maricel eh. Diba? Sino yung anak-anakan? No, hindi si Christy Friend. Ang layo naman. Diba? Okay? Nako, nakakatakot naman kayo mag-comment. Si Kokak daw sabi ni Alicia. Si Dolphy daw si Babala. Ang dami yung kalokohan. Mga tsugi na yun. Okay, next clue. Next clue tayo. Move on tayo sa next clue natin. Nawalaan nyo na ba? Share nyo to Marami may alam actually, hindi lang 2-3. Nakalagay, nandoon daw yung fold. Hindi pa raw. Nandiyan lang daw ang record sa PDEA. Kaya nga tanong natin kay Lasso, saan mo nilagay, Lasso? Actually, dapat ipatawag din si dating PDEA chief si Wilkins Villanueva. Dapat ipatawag din siya kung sakali nakita niya. Si Pangulo Duterte dapat ipatawag. Ipatawag na natin lahat para masaya, right? Research daw nila mamaya. Okay? So, second clue. Ready? Ang second clue, Jutang Ginimes, may picture ako. Kasama ako. Nung May 9, nandoon. Nung nag-celebrate kami sa secret voting ni Lisa. Alain mo. Okay, sino siya? Simpleng-simple. Dating asawa ng isang, okay, no, hindi pala yung nandun, well, teka, parang nandun din yata, yung mag-ex, pero yung girl lalo, maliwanag, may picture kami. Babalikan ko yung picture namin nung May 9, 2022. Pero, ang second clue natin, dating asawa ng beauty queen, na isa sa mga close friend ni Bangag Jr. Okay, tandaan nyo. Dating asawa ng beauty queen na isa sa mga close friend ni Coting o ni Marcos Jr. Na ayon sa ating puting ahas na sa PDEA, from PDEA, nakuha o nakalawit na pala ito. Nahuli na. So may record siya dyan sa PDEA. Itong lalaki, sa lalaki ito. Ayon sa ating puting ahas ay nakalawit na. Natsurba na ito, nakuha na ito ng PDEA at ginawa nilang asset. Sabi ng ating puting ahas, kaya nga itanong natin sa grupo ni Morales at ni certain agent Jojo Paner. Ito kasi si Mr. Morales. Mr. Morales, pwede ba? Pwede ba, sir? Itodo mo na to. Kalawitin mo na silang lahat para sa kaalawanan ng taong bayan para na matigil na to na hindi tayo magkaroon ng presidenteng bangag.